Ayan. Ako po ba yung naririnig ngayon? Yan. Magandang umaga po ulit. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapwa ko guro mula sa iba't ibang panig ng bansa na maabot siguro nitong ating Facebook Live broadcast na ito. Ako po si Ginoong Danilo Costa Lumabas, guro ng Araling Panlipunan sa mataas na Paaralang Felipe G. Calderon sa lungsod ng Maynila. And welcome po sa isa naman po nating bagong edisyon ng Sir Danilo's Class. Ako po'y humihingi ng pasensya sa mga nag-expect doon sa ating isasagawa sanang Facebook Live broadcast so nakarang Biyernes at Sabado kasi itong ipapalabas natin ngayong gabing ito ay supposedly ay una ko muna dapat ipakita at i-share sa ating magiging audience noong nakaraang Sabado. And kaya ko to pinospone until Saturday. It just so happen na noong kahapon na dapat ay mag-e-ere tayo ay ginawa ko muna ilan sa mga mahalagang gawain bilang guro kasi entering na ng mga info ng mga estudyante sa LIS. Alam niyo naman, malapit na po bukas po ay pasukan na ng mga estudyante. Kaya hinahanda na po natin ang ilan sa mga gawain bilang guro at advisor in preparation sa pagbubukas ng klase bukas. So, ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nandirito ngayon na nanonood ngayong gabing ito. And bukas po, sabi nga natin, ay ipagdiriwang natin ang pandaigdigang araw ng mga guro kung saan ay kinikilala natin ang kontribusyon at kahalagahan ng mga guro sa bilang agent of change, bilang catalyst of change, hindi lamang sa mga estudyante, kundi sa ating lipunan at sa buong mundo. And ako po ay bilang isang guro ay nagpapasalamat sa lahat ng sa aking mga estudyante na kinikilala ang kahalagahan kontribusyon ng mga guro sa kanila sa kanilang buhay estudyante. So sabi nga natin, bukas ay pagdiriwang natin ang World Teachers Day. So bakit nga ba sa lahat-lahat ng mga petsa sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa buong mundo, bakit napili ang October 5? So ipinagdiriwang na dati pa ang World Teachers Day since 1994. And bakit nga ba natin to ginagawa? Kasi inaalala natin yung ginawang signing o pagpirma sa pagitan ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization at ng International Labour Organization ng recommendation concerning the status of teachers noong taong 1986. Ang recommendation na ito, the full title itself is Recommendation Concerning the Status of Teachers, ay isang dokumento na nag-a-address at nagsasaad kung ano yung maging katatayuan ng guro para sa buong mundo. So yung araw ng pagpirma ng nasabing statute noong 1966 ay nangyari no October 5, 1966. At ito na inaalala natin ang October 5 bilang pagdiriwang natin ang pandaigdigang araw ng mga guro. So ako po ay nagpapasalamat ngayon doon sa mga kasama natin ngayong gabing ito. Si Mark Justin Jerez, si Kim Andre Gundan, si Roger Dairit ay kasama natin nanonood ngayon. Si Pio Rivera, magandang gabi. Magandang gabi din, Pio Rivera. Mga estudyante ko yata itong mga to. Si Marco Manuel, kasi sinabi ko kasi nung Sabado, nung sinishare ko na ito tinatalakay ko na ito dun sa mismong lecture na ginawa noong nakaraang Sabado, ito'y ini-livestream sa Facebook page ng student government natin. Kaya lang kasi hindi narinig. Kaya nagsabi sa akin na paulit daw.
paulit itong discussion natin and might as well maibigay ko na rin. So, kasama nating nanonood ngayon si Marco Manuel, ang aking estudyante, at itong, si James Patrick, ano ang apelyido nito? Estudyante ko dati sa James, si Brito, James Patrick Brito mula sa, dati ko estudyante mula sa Philippine Cultural College, ay nanonood ngayon. Magandang gabi din, James. Umuwi ka na, kaysa laboy ka ng laboy sa iba't ibang panig ng mundo, may pandemya ngayon. Okay. So, sabi nga natin na inaalala natin ang halaga at kontribusyon ng mga guro bilang tagapagpadaloy ng kaalaman, tagapagpatuloy ng isang kabiasnan, tagapagpanatili ng kultura ng isang bayan o ng isang bansa, at nagsisilbing agent of change o catalyst of change sa hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. And inaalala natin yung hirap at sakripisyo na ginagawa ng mga guro, lalo na sa kasalukuyang panahon. Alam natin kung ano yung hirap na ginagawa ngayon ng mga guro, lalo na sa paghahanda nila sa klase. Hindi biro ngayon hindi biro ang ginagawang hirap ngayon ng mga guro, lalo na particularly ng mga teachers na in reality yung mga seasoned teachers natin. Gusto kong bigyan ng emphasis dito yung takot na nararamdaman ngayon ng marami sa mga kasama nating guro na pinipilit matuto lalo na sa online kung paano makapag-conduct ng isang online class, bagamat hindi nila naabutan at hindi nila inaasahan ng ganitong pangyayari, pero pinipilit ng mga guro, lalo na ng mga seasoned teachers, na matuto at may sagawa ang kanilang klase online, kaya saludo po ko sa kanila. Mas mahaba ngayon ang ginagawang preparasyon ng mga guro kumpara sa panahong tayo bilang mga guro ay nagko-conduct ng face-to-face teaching learning sa ating klase, dahil hinahanda natin ating mga instructional materials, inihahanda natin ating mga gagamitin lalo na sa pagsasagawa ng online class, to the extent na marami sa mga teachers ang napapagastos para lamang bumili ng mga kakailanganing gamit, ng mga equipment. Ang ilan sa actually nga, marami nga sa mga kasama ko, nagsisimulang bumigay na ang mga laptops nila dahil halos wala ng patayan, maghapon halos magdamag na, wala nang halos patayan ng mga laptops ng mga teacher. Kakahanap nila sa mga estudyante through online. Lalo na sa kaso naming mga grade 7 na naghahanap kami ng mga estudyanteng hindi naman namin kilala. At yung stress na dinadanas ngayon ng mga teacher, lalo na yung apprehensions nila, ano bang mangyayari bukas, ano bang mangyayari sa magiging lesson namin, paano namin haharapin ang mga estudyante, at yung takot namin na may matututunan ba sila. Alam nyo, ang mga teachers naman kasi kahit na nahihirapan yan, lalo na sa usapin ng technical, sa usapin ng paghahanda through online, mas matindi yung apprehension namin, yung pag-aalala namin kung magiging epektibo ba kami na magturo o makapagturo sa mga estudyante namin. Kaya binibigay ng mga guro yung the best possible way, lalo na sa magiging klase namin bukas. Iba po ang hirap na dinadanas ngayon ng mga guro, at sabi nga po mas dumudoble ang hirap ngayon ng mga guro. Sa totoo lang, dumudoble ang hirap ng mga guro, plus nadadagdagan pa yung stress at takot. Kaya ako po'y nalulungkot kapag nakakarinig ako ng balita na may mga ilang government officials na wina-water down ang role ng guro, na nagbibigay ng statement na nagsasabing petics lang ang guro, na since work from home lang naman ang guro, dapat naman daw bawasan lang daw ang sweldo ng mga guro,
dahil hindi naman daw sila nasistress. Coming from a government official na dapat sana'y mas higit na nakakaintindi sa sitwasyon ng mga guro sa kasalukuyang panahon. Gusto kong bago tayo magsimula do sa aking magiging mismong talakayan ngayon, ay gusto kong maipaintindi sa lahat, lalo na sa mga makakapanood nito, yung hirap na dinadanas, lalo na ng mga guro sa kasalukuyan. Kung makakaabot man itong sinasabi kong ito dito sa government official na ito, mas maganda po na kayo mismo yung lumagay sa katayuan ng mga guro ngayon. Kayo ho ang humarap sa mga bata. Kayo ang magturo. Alamin ninyo yung takot na kinakaharap ngayon ng mga guro at yung stress na dinadanas ngayon ng guro bago pa man magsimula ang pasukan bukas. Para sa isang public official na nagsasabi ng ganitong statement, on the days before the celebration of World Teachers Day ay tunay na nakalulungkot lalo na sa sektor ng mga guro. It is very unbecoming. It is shameful. Kaya kahit na ganito, mga kapwa ko guro, yung dinadanas natin na nairinig natin mula sa mga ganitong uri ng tao sa lipunan, ipagpatuloy pa rin natin ang ating sinumpaang tungkulin na maghatid ng kaalaman, magbahagi ng kaalaman sa mga mag-aaral. Ipakita natin sa lahat ng tao na tayo bilang mga guro ang susunod na mga frontliners. Tayo, inuulit ko, ang susunod na frontliners ngayong darating na itong darating na pasukan. Sapagkat iba naman ang magiging role natin bilang mamamayan ng bansang ito. Ipakita natin, mga kapwa ko guro, yung ating talagang tunay na ginagawa. At ipamukha na, wag mo nang ipamukha. Ipakita natin yung totoo nating ginagawa bilang yung ating, na tayo ay hindi naman petics, na ginagawa natin ang ating mga ginagawa, ang ating tungkulin mismo. Nais ko sana yung mga nanonood sana mga guro ngayon ay magbahagi ng kanilang mga experience, yung mga dinadanas nilang hirap ngayon, lalo na itong mga nagdaang linggo in preparation dito sa dito sa gagawing opening ng classes natin bukas. So bago tayo magsimula, magbasa tayo ng ilan. Oh yes, James Patrick Brito. Si Ma'am Dang Malubay ng Recto High School. Magandang gabi po, Ma'am. Hello po. Ang master teacher ng Claro M. Recto High School. Si Ma'am Alvarez, ang ating department head sa Felipe G. Calderon High School. Magandang gabi, Happy Teacher's Day po. Saludo sa lahat ng guro. God bless po sa lahat. Kakayanin at malalampasan natin ang lahat sa tulong ng Panginoon. Yes. Nakakatakot. Actually, puno kami ng pangamba ngayon, pero malalampasan din natin yan. Kapit lang. Si Sir Pagaw, ang Education Program Supervisor ng Division ng Taguig Pateros. Magandang gabi po, Sir. What a segment tribute to the unsung men and women of the education sector. Mabuhay. Salamat po, Sir. Salamat po sa suporta at panonood po. Magkumusta po dyan? Sana po matapos ang pandemya, makadalo po uli ako dyan sa Pateros. Napakaganda at napakamakasay-sayang lugar. Si Sunshine Ralios ay nanonood ngayon. Si Ma'am Gina Lynn Mendoza. Magandang gabi po, Ma'am. Hello po. Ang aking dating estudyante, si Ruwin Angelo Gonzalez. Salamat, Sir. Salamat, Ruwin, sa panonood. Si Sir Lioma, ang department head ng PAES High School, ay kasama nating nanonood ngayong gabing ito.
ang aking mga dating estudyante na si Jaco Simbulan at saka si Cedric Scarbunco ay nanonood ngayong gabing ito. So, sabi ko nga ay ang magiging paksa natin ngayong gabing ito ay tutukoy sa mga iba't ibang mga guro at mga nagturo na naging bahagi na ng pag-aaral natin ng kasaysayan ng Pilipinas. So, sa mga ginawa nating pag-aaral tungkol sa kasaysayan Pilipinas, may mga ilang mga tao na nakilala at natanyag sa ating bansa, may mga ilang mga Pilipino na nakikinilala natin bilang mga bayani, lumaban para sa ating kalayaan, lumaban para sa ating pinaglalabang prinsipyo, ang minsang naging guro. So nais nating kilalanin kung sino-sino nga ba itong mga ito. Nais ko munang simulan ang pagtalakay natin ngayong gabing ito sa kanya. So, I suppose ay kilala natin ang eksenang ito. Nakikita natin, of course, ang depiction ni Jose Rizal habang siya'y nakatingin sa lampara na ito at pinanonood ang galaw ng mga gamo-gamo habang tinuturuan siya ng kanyang nanay na walang iba kundi si Teodora Alonso. So alam na natin tong mismong eksenang ito kung saan ay alam natin yung isa sa mga very famous na kwentong inilahad ni Dr. Jose Rizal ang tungkol sa kwento ng gamo-gamo. Kung paanong ang nanay na gamo-gamo ay pinaalalahanan yung kanyang anak na huwag lumapit sa apoy kung hindi dahil mamamatay siya or masasaktan siya. Itong kwento na ito tungkol sa gamo-gamo ng kanyang ina na si Teodora Alonso ay nagkaroon ng matinding impression kay Dr. Jose Rizal at ito ay makikita natin doon sa ilan sa kanyang mga write-ups. Kung paano nagkaroon ito ng matinding impression sa kanya at paano ito nakapekto sa kanya bilang isang mamamayan ng Pilipinas, kung paano nito hinubog yung kanyang sarili. Hindi guro by profession si Doña Teodora Alonso, as we all know. Pero naging agent si Doña Teodora Alonso kasi isa siya sa mga naging dahilan kung paano natuto si Dr. Jose Rizal. Naging malaking ang impluwensya ni Doña Teodora Alonso kung ano ngayon si Dr. Jose Rizal. Alam natin yung kwento tungkol sa 1,000 mahigit na aklat na nasa pag-aari ng kanilang pamilya at kung paano tinuturuan ni Doña Teodora Alonso ang kanyang anak. So masasabi natin bagamat siya ay hindi guro by profession, yung paghahatid niya ng kaalaman sa ating pambansang bayani ay nagkaroon ng malaking epekto sa kanya. Just like also kay Madre Ignacia del Espiritu Santo. Si Madre Ignacia del Espiritu Santo, I suppose ay familiar na tayo sa kanya dahil siya'y pinangalan sa isang kalsada sa isang lugar sa Quezon City. Sino nga ba si Madre Ignacia del Espiritu Santo? So, Madre Ignacia del Espiritu Santo ay isang mistisang Pilipina. Siya'y pinanganak bilang Ignacia Wico at kinikilala ngayon bilang isang venerable o pinagpala ng simbahang Katoliko, isang hakbang sa pagiging isang santo. So si Madre Ignacia del Espiritu Santo ay ang fundadora o nagtatag ng kauna-unahang kongregasyong Pilipino sa ating bansa. Siya ang nagtatag ng Beateria de la Compañía de Jesus na ngayon ay kilala bilang the Religious of the Virgin Mary. So all know, siya ay pinanganak noong February 1, 1663. And dala ngayon na nararamdaman niyang calling ay humingi siya ng tulong kay Padre Pablo Klein, isang Jesuita, hanggang sa napagdesisyonan na niya ang kanyang sarili bilang maging isang madre at ilaan ang kanyang sarili sa Panginoon. And
sinikap niya na maitatag ang isang kongregasyon na magke-cater sa mga natives. Kasi noong panahong yon, noong sinisimulan ng itatag ni Madre Jeronima de la Asuncion ang isang kongregasyon, hindi napahihintulutan ang mga natives na maging bahagi ng nasabing kongregasyon. Kaya minarapat ni Ignacia na itong itatatag niyang kongregasyon na ito ay magiging bahagi dito ang mga Pilipino, ang mga natives ng panahong yon. Kaya nabuo at kinilala ang grupong ito bilang Beatas de la Virgen Maria or the Religious of the Virgin Mary. Tinanggap nila ang mga natives sa babae at sila yung nagturo ng katisismo sa mga kabataang ito. So dahil sa kakulangan noon ng mga paaralan, hindi nabibigyan ng pagkakataon lalo na ang mga natives na magkaroon ng isang formal na edukasyon. Sinikap ng grupo ni Madre Ignacia na makatulong sa pagbabahagi ng kaalaman sa pamamagitan ng pagtuturo ng katisismo at ilang mga gawaing bahay. Kasi kung matatandaan natin, magkaiba ang mga paaralan ng mga lalaki sa mga babae. So, sa mga beaterios, tinuturo sa mga kabataang babae ang katisismo, ang mga gawaing bahay bilang paghahanda sa buhay may asawa. So, tandaan natin, kahit hindi guro by profession si Madre Ignacia del Espiritu Santo, ay minarapat niyang maging daluyan ng kaalaman sa kanilang magiging estudyante sa pamagitan ng pagtuturo ng katisismo o katuruan ng simbahang katoliko. Just like also sa mga Talampas sisters. So alam natin na sina Madre Ignacia del Espiritu Santo at ang magkapatid na Talampas mula sa Kalumpit, Bulacan ay nakahanda ngayon o mga kandidato ngayon sa pagiging santa. So on a secular side, kilalanin din natin itong si Librada Avellino. Actually, si Librada Avellino ay pinangalan sa yung isang eskwelahan ay pinangalan kay Librada Avellino. So, sino ba si Librada Avellino? Siya ang unang babae na nagkaroon ng katibayan sa pagtuturo bilang guro or teaching certificate. Kasi, kung matatandaan natin, kung nasusubaybayan ninyo yung ating discussion for yung mga past FB Live natin, diniscuss natin dito na panahon pa lamang ng Kastila ay nagkaroon na sila ng idea na itatag ang isang kongregasyon, ang isang paaralang normal o isang paaralang magtuturo na magsasanay sa mga nagnanais maging guro para sa mga lalaki at para sa mga babae. Kung natatandaan niyo yung episode natin regarding sa kasaysayan ng mga paaralan sa Maynila, na-discuss ko ito. So, nung panahong yon, naitatag ang Eskwela Normal de Maestros para sa mga lalaki at ang Eskwela Municipal de Manila para naman sa mga babae at yung Colegio de la Concordia na itinatag naman ni Margarita Rojas de Ayala. So, ibig sabihin, nung dumating hindi lamang nung ang mga Amerikano nagdala ng edukasyon sa ating bansa at sila'y nagsanay ng mga susunod na mga magiging guro. Ibig sabihin, nung panahon pa lamang ng mga Espanyol, way back 1870s, may idea na ang mga Espanyol. Kaya, sa panahong ito, si Librada Avellino ay nakilala. So, sino nga ba siya? So, sabi nga natin, si Librada Avellino ay pinanganak noong 1873 sa Quiapo, Maynila. Nakapag-aral sa Pandacan. And, nung nagkaroon na siya ng hangarin na maging guro, ay nag-aral siya sa isang private institution na itinayo ng isang nagngangalang Margarita Lopez sa Tondo. Itong institution na ito ay nagsasanay o nagtitrain ng mga nagnanais maging guro. So, ibig sabihin noon pa lang ay meron ng ilang mga eskwela normal or normal schools. And natapos niya yung kanyang pagsasanay na ito sa nasabing institusyon noong 1889, and siya ay nakapasa sa civil exam nung siya ay humarap sa isang jury. Napasa niya ito,
Kaya lumalabas na siya ang unang ah, guro na nagkaroon ng teaching certificate nung panahon ng Kastila. Siya ay naging guro ng elementarya. Nung nakapasa siya dito sa civil exam na ito, siya ay nagbalik sa Pandakan at nagtayo siya doon ng isang paaralan na magsasanay sa mga kababaihan na matuto ng pagbasa at pagsulat. Kaya nga lang, noong digmaang Pilipino-Amerikano napasara ang paaralan, nasira ang paaralan, kaya ang nangyari sa pamagitan ng kanyang guro, kasi siya yung tumayong principal dito sa tinayo niyang paaralan dito sa Pandakan na ito, sa pamagitan kasama niyang guro na si Carmen de Luna, ay naitayo nila noong 1907 sa bahagi ng Quiapo, Maynila, ang Centro Escolar de Señoritas. And eventually, itong Centro Escolar de Señoritas ay makikilala natin ngayon bilang Centro Escolar University. Actually nga, kung titignan nga natin yung kwento kung paano nagsimula itong Centro Escolar University nito, pinanghingi pa niya sa ilang mga kakilala kaibigan niya yung magiging seed money sa pagpapatayo ng paaralang ito. Matindi ang layunin, matindi ang kagustuhan ni Librada Avellino na magkaroon ng isang education institution para sa mga babae kasi naniniwala siya na dapat pantay ang babae at lalaki sa pagkamit ng karapatan nito lalo na sa usapin ng edukasyon. And kailangan naniniwala siya na dapat nararanasan din ng babae kung ano yung mga dapat matutunan nila katulad ng sa mga lalaki. So, hindi lamang si Librada Avellino na founder ng Centro Escolar de Señoritas, ngayon ay Centro Escolar University, yun nakilala sa mga ito. Nariyan sina Flora Ilagan at si Segundo Infantado na nagtatag naman ng National Teachers College. So, marami sa mga Pilipino noong waning period na ng Spanish period dito sa Pilipinas ang naghangad na magkaroon ng mga paaralan na ipinatayo nila upang makatulong sa mga Pilipino para matamo nila ang edukasyong nararapat para sa kanila. In fact, kahit si Felipe Calderon, ang bayani na kung saan ipinangalan ng aming paaralan, ay nagtayo din ng kanyang sariling paaralan. Si Felipe Calderon na author ng Malolos Constitution ng 1899 ay nagtatag ng dalawang eskwelahan, ang Escuela de Derecho de Manila at ang Colegio de Abogados de Manila. Itong Escuela de Derecho de Manila ay kilala natin ngayon bilang Manila Law College. Ito ngayon ay bahagi na ng Philippine College of Criminology. So, kung titingnan natin, siguro andun yung hangarin ng marami sa mga Pilipino, especially itong mga may kaya-kaya ng panahong yon na magtayo ng eskwelahan sapagkat nakikita nila yung sitwasyon ng mga Pilipino na hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makaranas ng edukasyon nung panahong yon. Lalo na nung panahon ni Madre Ignacia del Espiritu Santo kung saan marami sa mga Pilipino, lalo na sa mga natives noon na mga bata, ay hindi nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral. So, kinikilala natin itong mga Pilipinong ito na nagpunyagi upang magtayo ng kanilang sariling paaralan at ngayon ay isa na sa mga kinikilalang mga institusyon ngayon dito sa ating bansa. Ngayon, kilalanin naman natin ang ilan sa mga Pilipinong minsang naging guro at ngayon ay tinitingala na bilang isa sa mga tanyag at pinagpipitaga ng tao sa ating bansa. Isa na rito ay si Carlos P. Romulo. So, naririnig na siguro natin si Carlos P. Romulo. And kung titingnan natin yung kanyang record, isa siya sa pinaka-decorated. Isa siya sa mga Pilipino na katamo ng maraming parangal. Mamaya makikita natin yon. So, amidst of all the different accolades na tinamo ni Carlos Peña Romulo, minsan siyang naging guro. Naging profesor siya ng Ingles sa Universidad ng Pilipinas.
And then eventually, naging publisher at editor siya ng The Philippine Herald and naging secretary pa siya o naging kalihim pa siya ng noon ay Senate President Manuel Quezon. And then nung naging pangulo na mismo si Manuel L. Quezon, siya ay hinirang bilang Secretary ng Foreign Affairs at dahil sa pagiging mahusay na diplomat, siya ang naging kinatawan ng Pilipinas sa United Nations and naging resident commissioner pa ng Pilipinas sa US Congress noong panahong ang Pilipinas ay nasa ilalim pa ng kontrol ng mga Amerikano. And sabi ko nga dahil sa kahusayan niya bilang isang diplomat, nahirang siya bilang UN President ng UN General Assembly. So ulitin natin, naging presidente siya ng UN General Assembly noong 1949 hanggang 1950. The first Filipino and the first Asian na nakatamo ng ganitong prestigyosong responsibilidad na ito. And eventually, muntikan pa siyang naging UN Secretary General, nagkaroon lang ng problema sa boto. But might as well, hindi may pagkakaila ang naging kontribusyon noon ni Carlos Peña Romulo sa kung ano yung magiging simulain ng United Nations nung nagsisimula pa lamang ito. Eventually, naging ambassador siya ng Pilipinas sa United States. And sa dami ng kanyang mga natamong karangalan, ay naging nominado pa nga siya sa Nobel Peace Prize. Pero sabi ko nga, sa dami ng kanyang mga naging achievements, both locally and internationally, minsan siyang naging guro. So yan si Carlos Peña Romulo. Isa pa dito ay si Elpidio Quirino, ang isa sa mga naging pangulo ng ating bansa. Naging pangulo ng bansa natin noong 1948 hanggang 1953. Siya yung alam nating humalili kay Manuel Rojas nang namatay itong huli, si Manuel Rojas, atake sa puso noong 1948. So sino nga ba si Elpidio Quirino? Siya ay pinanganak noong 1890 sa Ilocos at natapos niya ang kanyang primary education sa Kawayan, Ilocos Sur. And dahil dito, nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng chance na makapagturo bilang isang barrio teacher dito sa bahaging ito ng Kawayan, Ilocos Sur. So, nagsimula siya ng kanyang high school sa Vigan High School at nagtapos siya sa Manila High School dito sa atin, sa Manila. And kumuha siya ng law sa sa University of the Philippines noong ang panahong ang UP ay nasa Manila pa sa pwestong ngayon ng Philippine General Hospital. And alam natin, naging presidente nga si Elpidio Quirino nang siya ay humalili na kay Manuel Rojas nang siya ay namatay. So, ano ba nangyari sa panahon ni Elpidio Quirino? As you all know, noong 1948 ay panahon niya noong naging Kapitolyo ng Pilipinas ang Quezon City sa pamagitan ng Commonwealth Act No. 502. Naging hamon kay Elpidio Quirino kung paano magiging estable ang Pilipinas, lalo pa nung katatapos pa lamang ng giyera noon at nagsasagawa pa lamang ng rehabilitasyon ng ating bansa mula sa nangyaring giyera. Alam natin anong panahon yun ay dapang-dapa noon ng Pilipinas sa tindi ng pagkasira ng ilang mga establishmento ng ating ekonomiya, maraming namatay na tao. At the same time, ay hindi pa noon nagwawakas noon ang infestation noon ng balahap o hukbong ng bayan laban sa Hapon. At nung panahon yon, patuloy pa rin ang isinasagawang negotiation sa pagitan ng pamahalaan noon at sa mga hooks. At sa kabila nitong hamon na ito na nararanasan ng bansa noon dahil sa mga hook, ay nagpatupad pa rin siya ng social programs para ma-estable yung bansa natin. So nagkaroon ng pagsisikap si Elpidio Quirino para ma-estable noon ang ating bansa. So, bagamat siya'y naging pangulo na ng Pilipinas, minsan siyang naging guro. Ganito din ang nangyari kay
Sorry, ito si Carlos P. Garcia. Hindi ko na nga lang ito napalitan. So, si Carlos P. Garcia ay isa ding pangulo ng ating bansa na nanungkulan noong 1957 hanggang 1961. And kung natatandaan ito ng ilang mga grade 5 students, kilala siya bilang ah, Pangulo ng Pilipinas dahil sa kanyang programang Pilipino Muna o Filipino First Policy. So kilalanin muna natin ang saglit si Elpidio Quirino. Si Carlos P. Garcia rather. Si Carlos P. Garcia ay pinanganak noong 1896 sa Talibon, Bohol. Natapos niya ang kanyang primarya doon sa lalawigan na inang Bohol. Nakapagtapos siya sa high school sa Cebu Provincial High School. Natapos niya ang kanyang kolehiyo sa Silliman University at sa Philippine Law School noong 1923. Pero bago niya i-exercise yung kanyang craft bilang isang mahusay sa batas, siya muna ay naging isang guro sa loob ng 2 taon sa kanyang lalawigan sa Bohol. In fact, nakilala ang kanyang mga sinulat. Kaya nga, itong mga sinulat niyang mga bahagi na ito ng literatura ay lumaganap naman sa buong lalawigan ng Bohol. Kaya siya tinabinansagan noon na the Prince of Visayan Poets and Bard from Bohol. Yan si Carlos P. Garcia. And alam nga natin na si Carlos P. Garcia ang vice-presidente noon ni Ramon Magsaysay bago namatay ang Pangulong Magsaysay sa isang plane crash noon. And kung hindi nga ako nagkakamali noon, dumadalo noon sa isang international conference si Carlos P. Garcia nang nabalitaan niyang namatay sa crash si Ramon Magsaysay. And sabi nga natin nakilala si Carlos P. Garcia sa kanyang Filipino First Policy. Paki-correct lamang ito, hindi po ito si Elpidio Quirino, siya po si Carlos P. Garcia. So, nakilala nga siya sa kanyang Filipino First Policy o sa Pilipino Muna kung saan ay mas binibigyan ng priority ang mga Filipino businessman, binibigyan ng priority ang mga negosyo na itinayo ng mga Pilipino para makatulong ito sa pagbango ng Pilipinas dahil hindi pa naman ganoon nagiging estable ang Pilipinas kasi katatapos pa lamang ng giyera noong 1945. And isa pa sa mga naging programa noon ni Carlos P. Garcia ang ilan sa mga paraan o measures ng pagtitipid o austerity measures para hindi masyadong gumastos noon ang gobyerno noon ni Garcia para maiwasan yung mga unwanted expenses lalo na sa iba't ibang departamento ng pamahalaan. Nakilala si Carlos P. Garcia dahil sa mga gawain ito. Kaya nga kung makikita natin, si Carlos P. Garcia actually nabigyan ng chance na mailibing sa Manila Cathedral. The first layman. Kasi normally sa Manila Cathedral, ang mga nililibing lamang dito sa kripta o sa ilalim ng Manila Cathedral ay mga kardinal at mga arsobispo na naglingkod sa Archdiocese ng Maynila. He was the first layman na nailibing sa Manila Cathedral bago siya nilibing o inilipat ng kanyang libingan sa libingan ng mga bayani. The first na Pangulo ng Pilipinas na nailibing sa libingan ng mga bayani. So, ito yung ilan sa mga Pilipino na natanyag bilang Pangulo ng Pilipinas na nakilala sa buong mundo katulad ni Carlos P. Romulo na minsan sa kanilang buhay ay naging guro. So, bukod sa ilang mga Pilipino na naglingkod sa ating bansa na nanungkulan sa mga matataas na posisyon sa ating pamahalaan at sa pandaigdigang pamumuno, nakilala rin ng ilan sa mga Pilipino na ipinakita nila ang kanilang pagmamahal sa ating bansa, ipinakita nila ang kanilang resistance o paglaban sa mga mananakop noon, itinuturing natin mga bayani at nag-alay ng kanilang buhay, ng kanilang ari-arian at ng kanilang panahon para sa pagtatanggol sa ating bansa na minsang naging guro. Isa dito ay si Arcadio Maxilom. Hindi siya masyadong nababanggit sa mga history books, pero kilala siya sa Visayas, lalo na sa Cebu.
Si Arcadio Maxilom ay actually isang katipunero at namuno sa isang malawakang paghihimagsik noon sa lalawigan ng Cebu. So, kilalanin natin siya ng maigsi. Si Arcadio Maxilom ay pinanganak noong 1862 sa Tuburan, Cebu. And nung bago siya sumapi sa KKK noon sa Katipunan, siya isang teacher. At nung lumalaganap ng kilusang katipunan noon sa bahaging ito ng Visayas, siya ay nagpasapi bilang isang katipunero under ni Pantaleon Villegas o mas kilala natin sa aklat ng kasaysayan bilang si Leon Kilat. So alam na, kung mababasa natin siguro kung aware tayo sa kasaysayan, si Leon Kilat ang unang namuno noon sa isang malawakang resistance noon sa bahaging ito ng Cebu, pero siya ay na-assassinate, siya ay pataksil na na-assassinate, at nung siya ay namatay, si Arcadio Maxilom ang nagpatuloy ng paghihibag ng armed resistance laban sa mga Kastila sa bahaging ito ng Cebu. Siya nagpatuloy. And actually, napasuko niya ang mga Espanyol noon sa bahagi ng bahaging ito ng Cebu, na udlot nga lang nung nangyari na itong Treaty of Paris sa pagitan ng Estados Unidos at ng Espanya, kung saan ang Pilipinas ay napagbili sa Estados Unidos sa halagang $20 million. Nakilala din si Arcadio Maxilom bilang isa sa mga huling sumuko noon sa Estados Unidos, and then nagbalik na siya sa private life. Hindi siya halos nababanggit sa ating kasaysayan, kaya siguro mas maganda na ang mga katulad ni Arcadio Maxilom ay nababanggit sa mga ganitong lecture at naipapakilala sa mga bata para malaman natin na hindi lamang yung mga nandirito sa Luzon yung maaari nating matawag na mga bayani, kasi parang nagkakaroon ng impression na yung mga bayani nakikita lamang dito sa bahaging ito ng Maynila, ng Bulacan, tsaka ng Cavite. Marami sa mga revolusyonaryong nagtagumpay ay nakilala sa bahaging ito ng Visayas. Isa pa sa mga hindi masyadong nababanggit pero masasabi nating nagtagumpay sa kanyang larangan, bukod kay Arcadio Maxilom, ay si Teresa Magbanua. Si Teresa Magbanua ay isang katipunera and one of those few heroes, ilang mga bayani na lumaban sa tatlong mananakop. Nagpakita siya ng kanyang resistance nung panahon ng Espanyol, ng panahon ng Amerikano, at ng panahon ng Hapon. So sino nga ba itong si Teresa Magbanua o si Nay Isa? So si Nay Isa ay pinanganak noong 1868 sa Pototan, Iloilo. Nababanggit siya sa maraming aklat bilang ang Visayan Joan of Arc. And bago siya lumaban at nagpakita ng kanyang tapang laban sa mga mananakop, siya muna ay naging isang teacher. In fact, kasi nanggaling kasi siya sa isang maalwang pamilya sa bahaging ito ng Iloilo. Nag-aral siya sa maraming mga paaralan. Natapos niya ang kanyang teaching certificate sa Colegio de Santa Cecilia noong 1894, and nagtapos siya ng kanyang master's degree sa UST, sa Universidad ng Santo Tomas. And nung natapos niya ang kurso niya ito ng edukasyon, siya ay nagbalik sa Pototan sa Iloilo at siya ay nagturo. So bukod sa Pototan, siya din ay nakapagturo sa Sara sa Iloilo, and binahagi niya yung kanyang kaalaman. Sabi nga doon sa ilang mga accounts, isa siyang mahigpit na disiplinaryan lalo na sa kanyang mga estudyante. So nung dumating na at sumiklab na ang himagsikang Pilipino ng 1896, isa siya sa mga lumaban, lalo na sa bahaging ito ng Iloilo. Noong nagsumiklab na ang digmaang Pilipino-Amerikano, lumaban din siya. Nakilala siya sa pamosong labanan sa Balantang. And nung panahon na ng Hapon, nung panahon siya may edad na at hindi na makakalaban physically, ipinagbili niya ang ilan sa kanyang mga ari-arian upang makatulong sa mga gerilang lumalaban noon sa mga Hapones. So try to imagine kung paano ipinamalas ni Teresa Magbanua ang kanyang sarili. Inilaan niya ang kanyang
Inilaan niya ang kanyang lakas, ang kanyang panahon, ang kanyang ari-arian para mapanatili yung kalayaan, yung kalayaan nating mga Pilipino, lalo na sa bahaging ito ng Iloilo. Hindi nga lang siya masyadong nababanggit, but I suppose itong si Teresa Magbanwa ang dapat, bukod kay Arcadio Maxilom, ang nababanggit sa mga aklat ng kasaysayan. Sa kabila ng mga iba't ibang mga naging tagumpay sa pakikipaglaban at mga naging kontribusyon ni Nay Isa sa pakikipaglaban sa tatlong mga mananakop na ito, minsan siyang naging isang guro. Just like also, katulad ng ginawa ng taong ito. Nakilala itong taong ito, si Teodoro Asidillo, dahil sa isang pelikula na ginawa ni Fernando Poe Jr. Alam ko may pelikula dito si Fernando Poe. Kaya nga, doon sa dulo kasi ng pelikulang ito, namatay si Fernando Poe Jr. Kung hindi ako nagkakamali, isang sinehan sa may bahagi ng Zamboanga ang nagkaroon ng commotion, nagkaroon ng kaguluhan kasi namatay si Fernando Poe Jr. dito bilang bida, bilang gumaganap na Teodoro Asidillo. Kaya nga parang nagkaroon ng unwritten norm na dapat sabihan daw yung mga movie owners o sa cinema owners na kung ipalalabas nila yung isang pelikula ni FPJ at mamamatay siya dito, paghandaan na nila. Kasi sobrang sikat noon si FPJ. So, sino ba itong pinortray ni Fernando Poe Jr. na si Teodoro Asidillo at bakit ganito yung naging itsura niya? Ito yung ilan sa mga laganap na picture sa kanya. Si Teodoro Asidillo isang teacher. Siya isang teacher sa isang bayan sa Laguna, sa bayan ng Longos, ngayon ay lalawigan ng Laguna, naging teacher siya mula 1910 hanggang 1921. Sa husay niya sa pagtuturo, siya'y naging head teacher, and bagamat head teacher na siya noong panahong yon, siya pa rin ay nagtuturo. Pinapakita niya pa rin yung passion niya sa pagtuturo bilang guro ng grade 3 at grade 4. Tinuturo niya yung mga subjects niya sa wikang Pilipino, na noong panahong yon ay hindi pa naipopromulgate ang wikang Filipino bilang ating pambansang wika. It just so happen na hindi nagustuhan ng mga Amerikano itong paraan ng pagtuturo na ito ni Teodoro Asidillo dahil gumagamit siya ng native language. Nung panahong yon ay naglabas ng kalatas ang pamahalang kolonyal ng Estados Unidos kung saan ang lahat ng mga subjects o ang lahat ng asignatura ay ituturo sa wikang Pilipino, sa wikang Ingles. Dahil sa ginagawa na ito ni Teodoro Asidillo, siya ay tinanggal sa tungkulin. Dahil sa insubordination, kasi hindi daw siya sumusunod na dapat itinuturo ang mga wika sa wikang banyaga. Naging masalimuot yung buhay ni Teodoro Asidillo kasi naging hepe pa nga siya Naging hepe pa nga siya ng pulisya sa bayan na ito ng Laguna, natanggal din. Nagtrabaho siya sa plantasyon ng kape and sumapi siya sa kilusan ng mga anak pawi sa Pilipinas at siya'y naatasan na magsagawa ng ilan sa mga pag-oorganisa ng mga grupo sa iba't ibang panig ng Pilipinas, lalo na sa bahagi ng Tondo, Maynila. And nakilala si Teodoro Asidillo na parang isang Robin Hood. So, ilan lamang siya sa mga lumalaban noon sa mga Amerikano, lalo na sa bahaging ito ng Laguna at Quezon. Eventually, siya'y nahuli, siya'y napatay, siya'y pinagtatadtad ng bala, and ito ngayon nakikita nyo ngayon sa inyong television, sa inyong monitor, ang kanyang bangkay na tadtad ng bala ay kinalagkad, dinala sa poblasyon at ipinakita sa tao upang ipakita na ganito ang mangyayari sa taong lumalaban sa pamahalaang kolonyal ng Estados Unidos. So, pinakita ni Teodoro Asidillo ang pagmamahal una sa sariling wika natin, na dapat na itinuturo niya ang kanyang asignatura
sa mismong wikang naiintindihan ng mga estudyante. So ito yung pinortray ni Fernando Poe Jr., isang unsung hero noong panahon ng pamahalang kolonyal ng Estados Unidos sa ating bansa. Kasama din dito ang isang shinare ko sa aking Facebook. Walang iba kundi si Nieves Fernandez. Natuwa ko dito sa kwentong ito sapagkat siya ay isang babae and uh, ar, uh, 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 isa siya sa mga namuno. Naging commander siya ng grupo ng mga gerilya na lumaban noon sa mga Hapon sa bahagi ng Tacloban. Nakatutuwa kasi siya ang arguably siya yung kinikilalang nag-iisang babaeng commander ng isang grupo ng mga gerilya, about 100 plus lang. Parang 100 or 110 lamang yung member ng mga ng guerrilla movement na ito sa bahaging ito ng Tacloban, pero nagtagumpay siya na nagtagumpay ang grupo ni Nieves Fernandez sa paglaban noon sa mga Hapon. Napagwawagian nila lahat sa mga ginagawa nilang pagsalakay sa ilang mga kampamento ng mga Hapones. Pero si Nieves Fernandez, bago ito nangyari, naging teacher siya. At ang nag-drive sa kanya para labanan ng mga Hapones, ay ang takot niya na baka mapahamak ang kanyang mga tinuturuang mga estudyante at natatakot siya sa maaaring kasakitan ng mga babae sa kanilang lugar kasi natatakot siya na baka maging comfort women lamang ang mga ito ng mga Hapones. Kaya siya lumaban. Sa galing ng pamumuno at paglaban ni Nieves Fernandez, ang mga Hapones noon ay nag-offer ng 10,000 bounty patong sa ulo kung sino makakahuli kay Nieves Fernandez. But of course, hindi ito gagawin ng mga Pilipino. So lahat ng ito na ginawa ni Nieves Fernandez para sa ating bansa, lalo na sa kanyang lugar sa Tacloban, ay ginawa niya para sa kanyang mga estudyante bilang isang teacher. Gayon din ang ginawa ni Jose Fallanes Escoda. Kilala natin si Jose Fallanes Escoda dahil sa kanyang mukha na makikita natin sa 1,000 piso. So si Jose Fallanes Escoda ay naging founder ng Girl Scouts of the Philippines, isang kilalang civic leader, at pinatay siya ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas dahil sa pagtulong niya at ng kanyang asawa sa mga Pilipinong lumalaban noon sa mga Hapones. Unfortunately, hindi na nahanap ang kanyang bangkay. Pero bago niya gawin ang lahat ng ito, minsan siyang naging teacher. In fact, nagtapos pa nga siya sa Philippine Normal College that time at nagsimula ng magturo. So, makikita natin itong ilan sa mga Pilipino nagpamalas ng kanilang kabayanihan, ng kanilang pagmamahal sa kanilang sariling bansa sa pamagitan ng paglaban sa mga mananakop. At hindi nila ininda ang pagiging guro. Hindi ito naging hadlang upang may pamalas nila ang kanilang pagmamahal sa ating sariling bansa. And sila ay naging teacher. So ito bang mga ginawa ni na Escoda, ito bang ginawa ni na Teresa Magbanua? Mauulit pa kaya to? Kailangan bang may mag-alay ng kanilang buhay, magbenta ng kanilang mga ari-arian para tumulong sa mga mananakop? Sa kasalukuyang panahon, kaya ba natin na may pamalas ang ating pagiging guro sa isang natatanging paraan? Tingnan natin to, si Josette Bio. Sa mga teacher siguro sa science, kilala siya. Si Josette Bio ay isang guro sa Iloilo and naging executive director ng Philippine Science High School System mula 2011 hanggang 2014. Nakilala siya dahil sa kanyang husay sa pagtuturo. She was given all the accolades. Pero pinili niyang magturo for 8 years sa isang rural school. In-interview nga siya noon, kung hindi ako nagkakamali. Pwede siyang magturo sa Maynila,
Panong nagtuturo siya sa isang rural school sa bahaging ito ng Panay, ang sinabi niya nun, eh kung magpapapromote ako, kung ako'y tutungo sa lungsod, sino magtuturo sa mga batang ito? Nakilala siya sa kanyang mga ginawang studies, nakilala siya sa kanyang mga ginawang mga researches, at siya'y nagtamo ng mga iba't ibang mga karangalan at recognition both locally and internationally. Pero siguro yung isa sa pinaka mahalagang natamo niyang karangalan ay yung pagiging outstanding teacher niya ng Pilipinas noong 1997, nung siya ay napabilang sa 10 Outstanding Young Men of the Philippines noong 1998. And yung pinakakilala siguro, pinangalan sa kanya ang isang asteroid, yung Florian Main Asteroid Belt 13241, 13241 BIO. Bilang pagkilala sa kahusayan niya bilang isang guro ng science dito sa ating bansa. Isa pang kilalang Pilipino, si Maria Teresa Calderon. She was dubbed as the fastest reader, fastest reader ng Guinness Book of World Record with 50,000 to 80,000 words per minute with 100% comprehension. Siya ngayon ay namumuno bilang dekana ng graduate studies sa Arellano University. Siguro isa pa sa nakaka-inspire na dapat siguro nating makilala at kilala siguro to ay si Dr. Onofre Pagsanhan. Si Dr. Onofre Pagsanhan ay isang napakatagal ng guro sa Ateneo de Manila High School at nagsimula na siyang magturo sa Ateneo de Manila High School since 1951. In fact, siya pa nga ang founder ng Tanghalang Sibol, 1956. And until now, bahagi pa rin siya ng faculty ng Ateneo de Manila High School. Actually, he's more than 20 years beyond sa retirement age niya. Pero bakit pa rin siya nagtuturo? Sa lahat ng mga ginawa niyang interview at sa mga ginawa niyang mga panayam or speeches kapag siya'y naiimbitahan, lagi niyang pinamamalas yung kanyang passion. Pinapakita niya yung kanyang passion sa pagtuturo na siyang driving force sa kanya para magpatuloy pa rin sa kanyang profesyon bilang guro in spite of the fact na siya ay sobra-sobra na sa kanyang retirement age. In fact, marami sa kanyang mga naging estudyante na yung kanilang anak ay naturuan na din ni Dr. Onofre Pagsanhan, si Sir Pagsi. At laging pinopoint out nila lagi si Sir Pagsi bilang isa sa mga naging inspirasyon nila. Kaya pa rin nila dinadala sa Ateneo de Manila High School ang kanilang anak kasi gusto nilang maranasan ng kanilang anak yung paraan ng pagtuturo ni Sir Pagsi kung paano nila ito naranasan nung sila'y nag-aaral pa. And, of course, yung nakilala na CNN Hero of the Year, si Sir Efren Peña Florida. Nakilala itong si Sir Efren Peña Florida dahil siya ay naging CNN Hero of the Year noong 2009. Kinilala siya ng CNN dahil sa kanyang natatanging kontribusyon sa ating bansa. At kinilala siya ng CNN dahil sa kanyang natatanging nagawa, yung Kariton Classrooms, kung saan ay binabahagi niya yung kanyang kaalaman at ipinamumulat sa mga batang nasa kalye yung yung kahalagahan ng edukasyon. At nagtuturo sila sa mga batang ito, hindi lamang sa mga batang nasa kalye, kundi yung ilan sa mga gang na bahaging mga gangsters. Inilalayo sila sa mga gaytong gawain sapagkat naniniwala siya na ang tanging solusyon lamang upang makaahon sa hirap ang mga batang ito at mailayo sa mga gaytong klase ng gawain ay sa pamagitan ng pagmumulat sa edukasyon. At ito yung naging susi upang makilala siya sa buong Pilipinas dahil sa kanya naging kontribusyon. At sabi nga natin, kinilala nga siya bilang CNN Hero of the Year. So, yung mga
Yung mga katulad din na Efren Peña Florida, yung mga katulad din na si Sir Pagsi, sina Maria Teresa Calderon, sina Josette Dio, ay pwede nating ma-emulate, pwede nating magaya bilang mga guro. Ipakita natin bilang mga guro na tayo pa rin ang nagtataglay naman ng pinakamarangal sa lahat ng propesyon. In fact, kinukwento nga sa akin ng ilan sa mga seasoned teachers noon na noong mga unang panahon, mataas ang tingin sa mga guro, sa mga maestra, na kapag mayroong isang public consultation o isang pagpupulong sa isang barangay, mas pinakikinggan ng tao ang salita ng guro kaysa sa salita ng isang tenyente del barrio. Ganon kataas ang pagtingin ng lipunan sa isang guro. At ito yung patuloy pa rin nating tanganin sa ating sarili, mga kapwa natin guro na nakapanonood ngayong gabing ito. So, bago tayo magpatuloy, tingnan natin tong mga ito. Si Ma'am Elaine Garcia ay nanonood ngayong gabing ito. Magandang gabi po, Ma'am. Si Jelaine Agustin. Salamat, Jelaine. Si Lindsay ay nanonood ngayong gabing ito. Si Ma'am Jan Maclit, hello po mula sa Garcia High School. Hello po dyan sa mga kasama natin sa Garcia High School. Magandang gabi po. Happy Teacher's Day po sa atin. Si Sir Pagaw, ina ang ating unang guro. Yes, kaya una ko muna ipinakilala si Doña Chodora Alonso kasi siya yung unang naging guro natin. Unang guro nating pambansang bayani. Si Sir Marky Española, Pangulo ng Manila Public Secondary Social Studies Teachers Association. Maligayang araw ng mga guro po sa lahat ng mga kasama natin. Si Sir Ernesto Gamiao ay nanonood ngayong gabing ito. Sir August Balonzo, nagbabalik. Hi Sir Danilo. Hello po, magandang gabi Sir. Si Ma'am Jemima Bungkodin ng HE Department ng Calderon High School nanonood ngayong gabing ito. Si Ma'am Catherine Guevara, treasurer ng MAPSESTA ay nanonood ngayong gabing ito. Si Crystal Perez, nakakamiss. Salamat po, salamat. Crystal Perez. Ma'am Johara Nipas, kapwa ko guro ng AP sa Calderon, Happy Teacher's Day. Kasama nating nanonood ngayon sina Ma'am Mayren Caroluen Policarpio, si Ryan De Torres, si Joseph Maglaki, si Terence Licuanan, ang aking estudyante na si Joash Karel Balkin ngayong gabing ito. Si Christina Sosa, salamat sa pagbati. At si Kim Andre Gundan ay nanonood ngayong gabing ito. So yun po, ako po'y nagpapasalamat. Ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga sumubaybay. Hindi ko alam kung ilan tayong nanonood ngayon kasi wala naka-indicate dito. Anyway, ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nanonood ngayong gabing ito and ako po'y kasamang nagpupugay sa lahat ng mga gurong ngayon ay magsisimulang magdiwang ng araw ng mga guro bukas, araw ng pasukan, o di ba, tiyempong-tiyempo, na araw ng mga guro ay araw ng unang pasukan para sa panahong ito. Sa panahong tayo ngayon ay sinasalanta ng isang kaaway, isang kalabang hindi natin nakikita. At ngayon, ang pwede nating tayo bilang mga guro ngayon tayo humaharap sa isang digmaang hindi natin mapapasubalian, ang pwede nating ipakita may panlaban natin ay ang pagmumulat sa mga estudyante. Pagbibigay ng kaalaman sa ating mga estudyante, turuan silang magsuri sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Turuan silang magmulat din ng iba. And matuto tayo at turuan din natin silang maging agent ng pagbabago sa ating bansa. Malaki ang role ng mga guro sa kasalukuyang panahon at sana ito pa rin yung nakikita ng marami sa mga estudyante. Sa lahat ng mga mag-aaral na makakapanood pa nitong ating FB Live broadcast, huwag niyong kalilimutan yung inyong mga naging guro and
malaking bagay na sa kanila yung bigyan niyo sila ng appreciation, isang thank you mula doon sa kanilang sa sa mga sakripisyo na ginawa nila sa inyo. Actually, meron nga ako napanood na isang video documentary na nilabas ng GMA7 kung paano ang mga guro ay naglalaan ng panahon na maturuan ng kanilang mga estudyante habang yung kanilang mismong sariling ito yung struggle, actually ito yung struggle ng isang teacher, lalo na ng isang nanay na teacher. Naglalaan sila ng panahon para maturuan kayo, sinusubaybayan kayo, habang yung kanilang mismong anak ay hindi na halos nila naatenan. May mga ito yung struggle na araw-araw na hinaharap ng mga guro, lalo na ng mga nanay. Ang ilang mga guro sa probinsya, literally they walk kilometers. Pumupunta sila sa mga malalayong bundok, tumatawid ng ilog, literally, para magpunta sa isang maliit na paaralan para turuan ng ilang mga katutubo doon habang umaasa lamang sa isa, dalawa, tatatlong libong sweldo o allowance. Kasi walang magtsatsaga doon sa mga far-flung na mga eskwelahan na ito. Pero ito'y tinitiis ng marami sa mga guro, lalo na sa ibang mga lalawigan. Kaya sabi ko nga ako'y nalulungkot kapag ako'y nakababasa ng ilang mga, unahin ko muna yung responses ng ilang mga magulang na kung paano nila pagwikaan ng masasama ang ilan sa mga teacher. Ako'y nalulungkot sa ilang mga public officials na nagbibigay ng statement na parang hindi pinag-iisipan kung paano nila i-water down ang role ng guro, lalo na sa panahong ito na nahihirapan na ang marami sa mga guro ngayon. So, wag nating kalilimutan, ulit-ulitin kuli ang malaking gampanin o role ng guro sa pagpapanatili ng isang sibilisasyon, yung role ng guro sa pagpapanatili ng isang umiiral na kultura at tagapagpanatili ng kaalaman sa ating bansa sa pamagitan ng pagtuturo ng kahusayan at sa pamagitan ng pagbumulat sa kanilang mga estudyante. So with that, ako po ay nagpapasalamat sa ating mga naging viewers ngayong gabing ito. Salamat po sa ating mga nag-comment dito sa bahaging ito. Ayan. Ayan. And ako po'y nagsasabi ngayon sa inyo na huwag nating kalilimutan ang role ng kasaysayan, hindi lamang ng guro, kundi ang role ng kasaysayan sa ating bansa. Sabi nga natin, pinag-aaralan natin ang kasaysayan, hindi lamang ayan, dilipat ko lang. Hindi lamang sa pamagitan ng pag-alam natin sa mga kailan, sino, at saan, kundi inaaral natin ang kasaysayan bilang paraan kung paano tayo matututo ngayon matuto tayo sa mga lahat ng aral at pagkakamali na nakaraan. Sabi nga natin, inaaral natin ating kasaysayan upang ang pagkakamali na nakaraan ay huwag na nating ulitin ngayon sa kasalukuyan. Ako po'y nagpapasalamat. Ako po si Ginoong Danilo Costa Lumabas, guro ng Araling Panlipunan sa Felipe G. Calderon High School sa lungsod ng Maynila. Marami pong salamat at mabuhay ang mga guro. Mabuhay ka, mga guro, mabuhay ang kasaysayan, at mabuhay ang pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas. Marami pong salamat at magandang gabi.